Suffocate na ako, di. God sent His Son. Okay, isa pong mapagpalang hapon sa ating muli. Tayo po ay nagbabalik dito po sa programa ng Bukal ng Buhay. At isa pong kagalakan na muli pong makapaglingkod tayo sa ating mga kapatid, mga kaibigan at sa mga palaging suki at sumusubaybay po dito po sa programa ng Bukal ng Buhay. So sa hapong pong ito ay tayo po ay maglilingkod ng isa pong maiksing pagsagot sa isang katanungan na kung saan ay madalas itinatanong sa atin, subalit minsan ay hindi natin nabibigyan ng pansin. Bahagi po ng programa ng kabataan sa hapong ito ay nais po naming ipaglingkod. Sa hapong ito ang isang pagsagot sa isang katanungan na narito po sa banal na kasulatan na atin pong sasagutin sa isang ilang minutong pagtalakay. Kasama po sa hapong ito sa atin pong programa ang ating kapatid, Sir Francis Lagrada. Kayo po ay bumati sa ating mga taga-subaybay at mga kapatid na nanonood live sa ating programang Bukal ng Buhay. Ayan, maraming salamat po mga kapatid, mga kaibigan na patuloy pong sumusubaybay. Lalo tigit ang ating pong pag-uusapan ay patungkol doon sa mga tanong na minsan ay nagbibigay ng napapaisip tayo kung ano yung mga sagot at tama o kung ano yung ating sasabihin sa mga tanong na minsan hindi po natin alam ang katanungan. Kaya ngayong hapon ay narito po kasama ko si Brother Ferdinand na siya pong magbibigay kaalaman sa pamamagitan po ng ating Panginoon upang sagutin ang isang talata na amin pong ibibigay sa inyo ngayon na maaaring nadadaanan po nating basahin at nagbibigay ng kalituhan minsan sa atin pong buhay. Subalit, bago po yun ay tayo po muna ay manalangin. Bago natin pag-aralan ng sa ganon ang Banal Espiritu po ang siyang patuloy na gumabay sa atin pong pag-aaral. Tayo pong lahat ay yumuko para po sa ating panalangin. Panginoon, inyo pong tahanan ay nasa mga langit. Sa pagkakataong ito, narito po kaming muli. Dalangin po namin, Ama, ang Banal Espiritu ay aming pong inanyayahan. Nang sa ganon, ang talata na aming pong pag-aaralan, ang talatang ito, Ama, ay magbigay ng kaalaman sa amin upang makita namin na kayo ang Diyos na tunay, Diyos na patuloy na gumagabay sa amin, Diyos na hindi nagpapabaya sa lahat ng mga bagay. Muli pa, Ama, basbasan niyo po kami at ang talata na ito ang magbigay sa amin ng katatagan ng aming pong pananampalataya. Patawad po, Ama, sa lahat ng kasalanan na aming nagawa. Ito ang samot dalangin, alang-alang sa matamis na pangalan na Jesus. Amen. Okay, maraming salamat, Brad Francis. At ngayon po, tayo po ay maglilingkod sa pamagitan ng pagsagot sa isang katanungan na narito po sa banal na kasulatan. Ito po ay masusumpungan natin kung kayo po ay may mga Biblia, ay buksan nyo po sa Lucas 16:16 o Lucas 16:16. Pakibase po, Brad Francis. Ayan. Akin pong babasahin ng 2 beses mga kapatid na sa ganun po ay maging malinaw po sa atin kung ano po yung nilalaman ng talata. Ulitin ko po ayon sa aklat ng Lucas chapter 16 verse 16. Narito po ang pagkakasabi. Ang kautusan at ang mga propeta ay nananatili hanggang kay Juan.
Mula nooy, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Ayan. Ayan. Napansin po ba natin yung talata? Ano po ang nandoon na napansin natin? So binabanggit po dyan na ang sabi, ang kautusan at ang mga propeta ay nananatili hanggang kay Juan. Kaya nga, ang madalas na konklusyon ng marami na nagtatanong sa atin ito ay ang kautusan. Lalo higit yung atin daw kautusan na sinusunod ay hanggang kay Juan na lang. Ayan, parang... So ano po ba ang sagot natin dyan? Mayroon po ba tayong sagot dyan mga kapatid? Dapat mayroon. At ngayon pong hapon yan po yung ating bibigyan ng pansin. Bakit po binanggit sa talatang yan, Brad Francis, ang kautusan at ang mga propeta ay sinasabing nananatili hanggang kay Juan. Ayan. Kung ating pong papansinin, ang kautusan po, kapag sa Biblia po natin babasahin yung salitang kautusan at lalong higit binanggit ang kautusan at mga propeta, ito po ay tumutukoy hindi lamang kasi tayo bilang mga Seventh-day Adventist, ang pagkakaalam natin pag binanggit yung salitang kautusan ay minsan ang konklusyon sa atin ay 10 Commandments. Ayan. Tama. Pagka ang mga hindi naman Seventh-day Adventist ang buwabasa, kapag nabasa nila yung kautusan, ay ang interpretasyon naman nila dyan ay kautusan ni Kristo. Pero pag sa Biblia, ano ba talaga ang sinasabi kapag binabanggit yung kautusan at mga propeta? Kung ating pong papansinin, sa Biblia po, ng panahon po ito ng mga apostol at ng ating Panginoong Hesukristo, yung pong kautusan na kanila pong binabanggit at mga propeta, yan po ay tumutukoy o tumatalakay doon sa kasulatang meron sila noong kapanahon ng yon. Pag binanggit po yung kautusan, yan po ay nomos doon po sa Greek, ay makikita po natin na yung tumutukoy doon sa malawak na kautusan na nandoon din nakasulat yung 10 utos. Siyempre ito yung tinatawag na 5 Book of Moses. Ayun. Ano po, Sir Francis, no? Kung ating titingnan, ito yung kanilang kasulatan noong kapanahunan nila na yon at yun din yung kanilang ginagamit. At yung mga propeta naman ay yung mga kasunod na aklat pagkatapos ng 5 aklat na isinulat ni Moses. Pero bakit sinasabi na ito po ay humangga, ay nananatili hanggang kay Juan? Kung ating papansinin, Brother Francis, ang tema po kasi noon ng kanilang pag-aaral at pangangaral mula kay Moises ay yung po talagang kautusan na kanilang sinulat at anong kautusan mayroon sila. Yung pong Torah at yung mga kautusan, mga propeta na kanilang hawak na kautusan yun. Yun po yung kanilang binabasa sa mga templo. Kung ating pong papansinin, ganito po, basahin natin sa isang talata. Dito po kung ating babasahin, ito, pakibasa Brad Francis, ang Gawa 15:21. Ganito po ang sinasabi. Gawa 15:21. Ayan. Ito ho ang pagkasabi. Ang sabi, sapagkat si Moses mula ng unang panahon ay mayroon sa bawat bayan na nangangaral tungkol sa kaniya. Palibhasay, binabasa sa mga sinagoga sa bawat Sabat. Ito po yung binabasa nila mula Moises sa bawat Sabat, ang kautusan at mga propeta. So kung ating papansinin, yung kasunod na binabanggit doon sa 16, ang sabi nga doon, ano? Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula nooy ipinangaral ang kaharian ng Diyos. Kung ating papansinin, simula kay Juan, ang sabi dito po sa talata, ay pasimulang ipinangaral ang ebanghelyo. Bakit po? Kasi noong bago kay Juan, ang tema po kasi talaga ng kanilang pag-aaral at pangangaral ay kautusan at mga propeta. Subalit pagdating kay Juan, ay pinasimulan ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Ngayon pong hapon ay titingnan natin, nung ipangaral ba ang ebanghelyo? Kasi ang sinabi nila, wala na ang kautusan sapagkat hanggang kay Juan lang. Ay totoo ba yon? Na hanggang doon na lang. Kung ating papansinin, dito po sa mga talata na ating babasahin, na nung ipangaral na nila ang ebanghelyo, ano ba ang kanilang ginamit, Sir Francis? Ayan. So nung ipangaral ba nila ang ebanghelyo ng ating Panginoon at ipangaral ng mga apostol, kung ating pansinin, nung unang dagsa o unang bulusok ng pangangaral ng ebanghelyo, wala pang bagong tipan, mga kapatid, mga kaibigan. Ang kanila ring hawak noon ay ano? Kautusan din siya. Yung paring, Old Testament na tinatawag natin ngayon, noon ay hindi yan tinatawag na Old Testament. Yan po yung tinatawag nila noong kautusan
at mga propeta. Saan natin mababasa? Kung ating papansinin dyan, kahit ang ating Panginoon, nung siya po ay mangaral, ay ito po yung kanyang ginagamit. Ayan, buksan po natin. Meron tong cellphone. Ayan. Maging yung ating Panginoon, nung siya po ay mangaral, ay ipinapangaral niya o ginagamit niya ito pong kautusan at ang mga propeta na aklat. Ito po ay mababasa natin sa Lucas 24:44. Buksan na lang natin. Lucas 24:44. 24 verse 44. Ayan. Ito ho ang pagkasabi sa aklat mo ng Lucas 24, talatang 44. 44. Sige po. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses at sa mga propeta at sa mga awit. Ayan. Ito po ay mapapansin natin. Ito po ay salita ng ating Panginoon na nagpapatotoo nung siya'y narito pa ay kanyang ginamit, siya po ay sumipi o sumunod doon sa kautusan at mga propeta nung siya po ay narito pa sa lupa. Kaya nga kung ating papansinin, nung ipangaral ang ebanghelyo ay hindi po totoong nawala Tama. ang kautusan at mga propeta. Actually, ang kanila pong ginagamit din nung unang kapanahonan ng pangangaral nila ng ebanghelyo ay yun ding kautusan at mga propeta. Ano pa ang ebidensya natin, Brad Francis, na ito pa rin yung kanilang ginagamit. Kaya nga ating pinabubulaanan, yung pong paratang nila na yung kautusan ay talagang hanggang doon lang kay Juan. Kung ating papansinin sa Gawa 28, ganito po, kung mayroon po kayong Biblia, subaybayan nyo. Nung mangaral ba ang mga apostol, ay ano ba yung kanilang ginagamit? Ano po? Sa kanilang pangangaral. 23. Ayan, pakibasa. Gawa 28:23. Ayan. Ito ang sinasabi bilang dagdag na pagpapatunay na yung nananatili pa rin ho yung kautusan at yun pa rin ho yung ginagamit. Ang sabi ho ay ganito, sa 23, at nang mataningan na nila Siyas ng isang araw ay nagsiparoon ang lubhang marami sa kanyang tinutuluyan. At sa kanila'y kanyang ipinaliwanag ang mga bagay na sinaksihan ang kaharian ng Diyos. At sila'y hinikaya tungkol kay Jesus sa pamamagitan ng kautusan ni Moses at gayon din sa pamamagitan ng mga propeta. Ayan, napakalinaw. Ano po? Buhat sa umaga hanggang sa gabi. Kita natin nung mangaral pala ang mga apostol at ang mga alagad ng unang kapanahunan ay kanilang ginagamit o dito rin sila nagkukot ng pangangaral tungkol sa ating Panginoon. Kaya nga hindi totoo na yung kautusan ay talagang hanggang doon lang kay Juan. Kaya nga dito makikita natin at napatunayan natin na hindi po ganon ang ibig sabihin nun. Kaya nga manapa na nung ipangaral ang ebanghelyo ay ito rin po yung kanilang ginagamit. Nakapaloob po doon yung sinasabing kautusan o ito rin yung kanilang ginagamit para, ang sabi nga, hikayatin ang mga tao tungkol kay Jesus sa pamamagitan ng kautusan ni Moises at mga propeta. Doon po sa kautusan ni Moses ay nakapaloob po dyan siyempre yung 10 kautusan, mga kapatid, mga kaibigan. Kasi yung kautusan ay, yan po yung first 5 book of Moses. Saan ba nakasulat doon yung 10 Commandments? Sa Exodus, di ba? Sa pangalawang aklat ng Biblia. Kaya kung ating papansinin, ay hindi po maaring baliwalain. O di naman kayo sasabihin natin ay hindi na nila itinuturo yung kautusan, lalo higit yung 10 kautusan. Kasi nga dito, kung ating papansinin, sa pangangaral ng mga apostol at mga alagad sa Gawa 28:23, ay kanilang ginamit napakalinaw ang kautusan at ang mga propeta para hikayatin ang mga tao papunta sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga dito mas nagpapatotoo nga na ang kanilang ginagamit ay talagang yung ginagamit natin ngayong Old Testament. At kung ating pansinin, parang wala nga tayong makitang sinisipi nila sa New Testament. Sapagkat ang totoo noon ay bago pa lang noon ginagawa yung New Testament. Kaya nga doon makikita natin na hindi po totoo na hanggang doon lamang ang paggamit ng
kautusan ng ating Panginoon. May mga talata pa tayong babasahin. Bakit ba binabanggit ang kautusan? Ano ba ang ibig sabihin ng kautusan? Bakit ito ay, ang sabi nga ay, ang kautusan ba ay laban sa pangako ng ating Panginoon? Ano po ang pangangaral? Nung ipangaral na nila ang Ebanghelyo, ano po ba ang paliwanag ng mga apostol? Brad Francis, basahin mo nga ang Roma 3:31. Ano po ba ang sinasabi? Nung ipangaral na yung Ebanghelyo, yung tinatawag na pananampalataya sa ating Panginoon. Ayan. Ano ang paliwanag ng mga apostol tungkol sa bagay na ito? Roma 3:31. Ayan. Ito na lang. ang pagkasabi sa aklat po ng Roma, chapter 3, verse 31. 31. Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan. Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Kautusan. So dito malinaw mga kaibigan at mga kapatid, na nung ipangaral ng mga apostol ang Ebanghelyo ay hindi po nila winawalang kabuluhan ang Kautusan. Bagamat sila ay nangangaral ng pananampalataya, ay hindi po nila binabaliwala yung tinatawag na kautusan. Subalit sa panahon natin ngayon ay marami ang nagtuturo at nangangaral ng pananampalataya, subalit hindi ganon binibigyan ng halaga ang gawain ng kautusan sa buhay ng mga mananampalataya sa ating kapanahonan. Kaya nga, titingnan natin dito, ano ba ang role ng kautusan? Bakit ito ay hindi dapat nating bigyang walang halaga sa pangangaral ng Ebanghelyo? Ano ba ang gawain ng kautusan sa buhay ng isang mananampalataya? Kung meron po kayong Biblia, ay buksan nyo po sa Galatia. Yan. Galatia 22. Simpulan natin sa 22 hanggang 27. Ayan. Pakibasa, Brad Francis. 22, Galatia 3, 22, 23 hanggang 27. Ayan. So yan na po yung ano ng ating pag-aaral. Ito po natin malalaman. Ano mga ba ang role kaibigan, o ano ng yung- kautusan? Bakit hindi dapat nating baliwalain kung tayo po ay mangangaral ng Ebanghelyo? Ano po ba ang ginagampanang bahagi ng kautusan? Ayan, nais kong basahin sa aklat ng Galatia chapter 3 verse 22 hanggang 25 or 27. Ang sabi ho ay ganito, verse 22, datapwat kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan, upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo ay maibigay sa mga nagsisisampalataya. Ayan, sige tuloy. 23. Ngunit bago dumating ang pananampalataya ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan, Opo. na nakukulong tayo hanggang sa saang pananampalataya ay ipahahayag pagkatapos. Tuloy. 24. Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo Indo kay ka dyan. Kristo. Ayan, kita po natin kung ano ang naging papel o role ng kautusan. Ang sabi dyan, ang kautusan ang siyang naging tagapagturo Turo. natin upang ihatid tayo kay Kristo. So paano po ba nakarating ang mga unang mananampalataya kay Kristo? Sila po ay tinuruan ng kautusan. Ang problema sa maraming mga nagtuturo ngayon, lalong higit sa mga hindi Seventh-day Adventist, sila ay naroon na lang sa pananampalataya, hindi sila tinuruan, hindi sila inihatid ng kautusan. Pero dito kung titingnan natin nung ituro ng mga apostol ang Ebanghelyo, ano ang sabi? Sila ay tinuruan ng kautusan upang ihatid sa pananampalataya. Kaya nga minsan sa mga nagtuturo, minsan tinanong ko, paano kayo nakarating sa pananampalataya? Sino ang naghatid sa inyo? Ayan, maraming nakarating sa pananampalataya na hindi po sila sumusunod sa kautusan. Kaya nga, sila'y naging mananampalataya ng ating Panginoon ngayon, subalit sila'y mga mananalangsang sa kautusan sapagkat hindi sila naturuan ng kautusan. Iba po ang sitwasyon dito po na binabanggit. Ang mga tao pong nakarating doon sa ating Panginoong Hesukristo na sila ay sumampalataya, sila po ay mga taong tinuruan ng kautusan upang ihatid kay Kristo sa pananampalataya. Mga taong naturuan ng kautusan,
Anong ibig sabihin ba ng naturuan? Ituloy mo nga dyan. Ayan, Sige, mas pakituloy. maliwanag po. Ulitin ko yung buong verse sa- 24. Opo, Ang 24. sabi ay ganito, anupat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo. Ito ang karugtong. Tuloy. Upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan. Kung ating papansinin, nung tayo po ay makarating na doon sa pananampalataya para ariing ganap yung ating pananampalataya, yun po yung mga taong tinuruan ng kautusan ng ating Panginoon. Ngayong nandoon na tayo sa pananampalataya, ano ang sabi sa 25? Ayan, ito ang pagkasabi. Verse 25, datapwat ngayong dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Dito po maraming naliligaw na ang sabi tayo ngayon ay nasa pananampalataya na, Brad Francis. Oo. Kaya nga hindi na natin kailangan ang kautusan. Ganun ba yon? Sino po dito ang mga nag-aral o nakatapos na ng pag-aaral? Yung pong nag-aaral pa lang, taas po ang kamay. O marami. Yung po nakatapos na ng pag-aaral, mayroon din. Dito po, kung ating papansinin, ilagay po natin sa sitwasyon o sa aktwal. Tayo po ay nag-aaral. Yung iba ay nag-aaral. Si Sir Harry ay tapos na sa pag-aaral. Pero nag-aaral pa rin, di ba? Nung kayo po ay nag-aaral, ito ay siguro magandang sitwasyon kay Sir Harry kasi siya ay nakatapos na sa pag-aaral. Doon sa talatang 25, ang sabi doon, dadapwat ngayong dumating na ang pananampalataya ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Kagaya si Sir Harry, wala na siya sa ilalim ng kanyang mga teacher kasi siya ay teacher na ngayon, actually principal pa nga. Ayan. Subalit, ang isang tanong sa kay Sir Harry, yung bang itinuro sa iyo, Sir Harry, nung ikaw ay nag-aaral pa, isinasabuhay mo o ginagawa mo o hindi? Ginagawa. Ginagawa, Ayan. siyempre. Doon maraming nagkakamali ang iba na sila ay nung dumating na raw sa pananampalataya, ay wala na. Oo. Ang ibig sabihin nun ay hindi ganon. Tayo ngayong nasa pananampalataya na, yung itinuro sa atin, yung naghatid sa atin na ang sabi nga ang kautusan ang nagturo sa atin. Ano ba ang itinuro sa atin ng kautusan? Tinuruan tayong huwag papatay, huwag mangangalon niya. Ayan, marami pa. Huwag magnanakaw. Pagdating mo kay Kristo, magnanakaw ka na ba? Ano mangyayari sa iyo? Ano ang sabi sa Matthew 1 Timothy 1 verse 8? Para kanino ba ang kautusan? Ayan, dagdagan nga natin. 1 Timothy 1 verse 8. Ganun ba ang ibig sabihin? Kapag tayo nasa pananampalataya na, ay sasalangsangin na natin ang kautusan ng ating Panginoon. Ganun po ang maraming nag-i-interpret at nagbabasa ng banal na kasulatan. Ayan. Na tayong nasa pananampalataya, wala na. Wala nang kautusan. Kanino po ba ibinibigay ang kautusan? Para ba yan kanino? Ayan. Sa aklat po ni Timoteo ay atin hong babasahin upang mas makita at maliwanag ba. Ayan. 1 Timothy 1 verse 8. Ayan. Yan. At 9. Ito yung mas maganda at maintindihan po natin doon sa practical na sitwasyon na ibinigay ni Brother Ferdinand kay Brother kanina patungkol sa pagtuturo. Ang sabi po sa aklat ng Timoteo chapter 1 verse 8, datapwat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Okay. Ayan. Ituloy mo pa. Sa verse 9, yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa walang kautusan at manggugulo. Dahil sa masasama at sa mga makasalanan. Dahil sa di banal at mapaglapastangan. Tuloy. Dahil sa nagsisipatay sa ama at nagsisipatay sa ina. Dahil sa mga mamamatay tao. O, dyan, napakalinaw. Kung ating papansinin, para kanino daw ang kautusan? Doon siya sa mga taong walang kautusan. Doon sa mga taong masasama. Doon sa mga taong nagsisipatay. Ibig sabihin, ito yung mga taong lumalabag Sa kautusan. sa kautusan. Ayan. Kaya nga, nung sila ay turuan ng kautusan, nung bang makarating sa ating Panginoong Hesukristo, papatay na ba sila? Kung sila ay manlalabag ulit, anong mangyayari sa kanila? Para sa kanila ang kautusang muli. Kaya nga si Sir Harry ay maganda yung sitwasyon niya. Siya ngayon ay wala na sa ilalim ng kanyang tagapagturo. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Subalit yung itinuro ng kautusan ay hindi ibig sabihin binabaliwala natin. Ito po ay isinasabuhay natin. Bakit? Pag ito ay nilalabag natin, ibalik tayo sa tagapagturo. Ang sabi sa 1 Timothy, babalik tayo sa ating tagapagturo. Ayan, nag-aral ka ng pagka-doktor pero wala kang alam. Nung ikaw ay nag-doktor na, anong sabihin sa'yo ng pasyente mo? Balik doon, kaya hindi ka marunong. Balik ka sa tagapagturo.
Kaya nga, ito po yung ibig sabihin na maraming naliligaw na ang akala nila nang sila ay nasa pananampalataya na ay hindi na magsunod ng kautusan ng ating Panginoon. Kaya nga sa hapong ito, sa maikli nating pagsagot doon po sa talatang ating binanggit nang sabi, ang kautusan ay humangga kay Juan. Tama po yun. At ang mga propeta. Bakit? Sa panahon po kasi na yon, ang tema po ng kanila talagang pag-aaral at pangangaral ay may kinalaman sa kautusan at sa mga propeta. Subalit pagkatapos nun ay pasimulang ipinangaral ni Juan ang Ebanghelyo. Subalit nung ipinangaral nila Ebanghelyo ay hindi po nila binabaliwala yung tinatawag na kautusan. Manapa, ito ay mas binibigyan nila ng diin kasama ang pangangaral ng Ebanghelyo. Sapagkat ang Ebanghelyo at ang kautusan hindi natin pwedeng paghiwalayin. Ito po ay magkasama sapagkat ito pong Ebanghelyo at ang kautusan, actually kaya nga dumating yung Ebanghelyo. Sino ba yung Ebanghelyo? Walang iba, ito yung mabuting balita. Ito yung ang ating Panginoon, yung ginawa ng ating Panginoon. Na kung papansinin kung bakit napako ang ating Panginoon sa cross ay sapagkat ito po yung proseso ng kautusan. Sumalangsang ang tao sa kautusan, di ba? Ang tao ay naging makasalanan at kinakailangang tubusin. Kailangan itong ipakita, ipangaral, ituro sa mga tao para makita nila yung kanilang kalagayan na sila ay naging masama sa harapan ng mga tao. Sapagkat kung wala ang kautusan, ang sabi nga, hindi ibibilang ang kasalanan. Walang kasalanan kung walang kautusan. Kaya naniniwala tayo mula kay Eva, kay Adan, kay Cain. Kaya nga si Cain, nung patayin niya si Abel, siya po ay nagkasala ng kasalanang pagpatay, bagamat hindi natin nabasa doon. Subalit alam natin na ang Diyos ay hindi siya kinalugdan. Kaya doon nating mapapansin na kahit sa kapanahon ng yon, wala po silang Biblia na binabasa sa kanilang kapanahonan. Subalit ang kautusan ng Panginoon ay patuloy na umiiral. So sana po sa hapong ito, sa maikli nating panahon ng pagtalakay sa talatang ito, ay sana po nabigyan tayo ng kaunting kaalaman kung paano po at ano po ang ibig sabihin nun. Sapagkat minsan, ito kung itatanong sa atin ng biglaan, ay baka minsan hindi natin alam kung anong gagawin natin. Sasabihin, ang kautusan nyo ay hanggang kay Juan na lang. Ay kung minsan ay papayag na lang tayo. At napakaganda po sana sa hapong ito, lalo higit sa mga kabataan, na madalas ay nakaka-encounter ng mga katanungan sapagkat hindi po maiiwasan na tayo po ay tanungin sa ating pong pananampalataya, lalo higit tayo po ang kumakatawan sa salita ng ating Panginoon sa panahong ito, ay mahalaga po na tayo po ay magkaroon ng tamang kaalaman, lalo higit sa salita ng ating Panginoon, paano ito bigyan ng halaga at pagkuunawa sa lahat, liban sa atin at lahat din sana sa mga tao na ating nakakasalamuha sa hapong ito. Sa hapong po ito ay pinasalamatan natin ang presensya ng ating mga kapatid, mga kaibigan na patuloy pong sumusubaybay sa programang ito. Sana po patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon sa ating po mga ginagawang pag-aaral. At siyempre sa hapong ito, pinapasalamatan din natin si Sir Franz na ating pong nakasama sa ilang minuto ng ating pong pag-aaral at pagtalakay. Kaya nga, Brad Franz, ikaw ay pansamantalang magpaalam sa ating mga taga-subaybay at sana ang gawain ito ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoon. Ayan. Muli po ay hindi lang ito yung ating huling pagkakataon, kundi sa susunod pong mga araw, susunod pong Sabado ay makasama po namin kayo sa ating pong pag-aaral sa mga talata na kung saan ay mabibigyan po natin kaalaman at matututunan natin hindi lang patungkol sa kautusan, kundi sa marami pang bagay na itinuturo sa atin ng ating Panginoon na ang Diyos ay patuloy na gumagabay sa atin. Lalo tigit, ngayong hapon natutunan natin na ang kautusan pala ay nananatili, hindi lang pala kayuhan, kundi hanggang sa ating kasalukuyang panahon. Kaya nawa po ay patuloy tayong pagpalain ng atin pong Panginoon. Okay, tayo po ay manalangin sa bandali. Maraming salamat, Ama, sa pagkalinga, pag-ibig at patuloy na pakikisama sa bawat isa sa amin. Lalo higit sa araw ng Sabat na ito, pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa patuloy na pagbibigay sa amin ng pagkakataon na makapag-aral ng iyong banal na salita. Nawa o Diyos, tulungan kami na kami ay mamuhay na may katapatan sa inyong banal na salita. Masumpungan kami na nagtatapat at lalo higit ang bawat isa sa amin ay maging handa sa inyong malapit ng pagdating. Nawa kami ay maging mabuting halimbawa sa lahat ng mga tao na aming nakakasalamuha. Maging ilaw, maging liwanag kami at maging asin sa araw-araw ng aming pamumuhay. Maraming salamat, Ama, sa inyong pag-ibig, pagkalinga at pagtugon sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
marketplace is empty. No more traffic in the streets.